good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-216 day na ating share ng devotion video. And thank you Lord dahil tayo ay medyo maaga-aga ng konti nakapagpahinga ngayon. Kung kagabi ay medyo late na dahil inayos nga natin yung mga luggage at bagahe ng ating mga amo para sa kanilang pagbiyahe papunta sa ibang bansa para sa bakasyon ay ayan, ngayon naman syempre, kailangan maiwan pa rin ako dito sa bahay para asikasuhin si Lola dahil pumapasok siya sa trabaho at yung alaga naming aso. But thanks God dahil in-update naman kami ng mga amo ko na nakarating sila ng ligtas sa bansa na kanilang pupuntahan para pagsapitan ng kaarawan birthday ng aking alagang panganay dahil meron na silang upcoming baby and Chinese New Year. So, ayan, alam ko na halos karamihan sa atin yung mga abala but ayan, favor ni God na medyo makapahinga tayo ng konti ngayong darating na Chinese New Year dahil nagawa na rin naman natin ang mga majorly na pag-general cleaning bago sila umais. So, ayan, bago po tayo dumako sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri, dinadakila, at pinasasalamatan kayo, Panginoon. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob nyo. And thank you, Lord, that the family of my new boss, Panginoon, ay naka-landed safely, Panginoon, sa bansa kanilang pupuntahan. Panginoon, pray, Lord God, for the complete healing for them, Panginoon, sapagkat bago sila umalis, Panginoon, sa dito sa bahay, Panginoon, ay medyo hindi pa masyadong maganda ang kanilang pakaramdam at meron silang mga ubo or hindi magandang pakiramdam, Panginoon. Ngunit I pray, Lord God, that with the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, they are healed, and those that needs healing are healed totally, Panginoon. Nadalangin din po namin sa aming gagawing pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, na hindi ako manangan, Panginoon, o kami manangan sa sarili namin kakayahan at talino, Panginoon, but let your wisdom, your divine wisdom, Panginoon, ay pagkakaloob sa aming, Panginoon, ang siyang magpaliwanag at siyang magpaintindi sa mga taong makakarinig, makakabasa at makakapanood ng message video na ito, Panginoon, ng tungkol sa tinapos na gawa ng inyong butong na anak na si Jesus, Panginoon, at habang buhay kaming nagpapasalamat sa Panginoong Jesus dahil kinaya niya, tiniis niya, at napagtagumpayan niya ang lahat ng sakit na kanyang naranasan sa cross ng Kalbaryo o Golgotha para lamang tubusin kami sa aming kasalanan, Panginoon. Ganyan po ang patuloy na pag-iingat sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, na gumagabay sa amin, Panginoon, upang aming magagawa, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong kalooban ang mga bagay na makapagpapasaya sa inyo, Panginoon. And for the expansion, Panginoon, ng inyong kingdom, hindi lamang physically, Panginoon, kundi maging sa spiritually, lalong higit, Panginoon. And help us, Lord God, to be your instrument upang ang aming maipapahayag, Panginoon, ay tunay na mga salita nagmumula lamang sa inyo at hindi sa sarili naming kakayahan, Panginoon. We pray, Lord God, for the hearers, Panginoon, and thank you, Lord God, for the provision, for the blessings, Panginoon, and the outpouring of your love and forgiveness to us, Lord God, na maaari din namin maibigay upang maiforgive, mahalin, Panginoon, at tanggapin ang mga tao, maging ito man ay hindi ka ibig-ibig o kapatapatawad sa aming paningin, Panginoon. But let your divine wisdom, Panginoon, na mag-cover to us, Panginoon, upang your light will shine upon us, Lord God. We pray for everything that we will do, Panginoon, to do it for your glory. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, basahin po natin sa Lucas 22:23. Sabi dito, at sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Message, di na nga naiwasan ng mga alagad ng Panginoong Yesus na magtanungan kung sino daw kaya sa kanila ang gagawa ng ganoon sa Panginoon. Application, kapag may gusto kang malaman o paaminin ay may sinasabi ka na naririnig ng karamihan. Yun ay hindi para ipahiya ang may kasalanan kundi para umamin ito. At yun nga ang nangyari sa mga alagad ng Panginoong Yesus. Nagtanungan sila sa isa't isa kung sino kaya sa kanila ang gagawa noon. Pero syempre, siguradong walang umamin kaya natupad at nangyari ang mga sinabi ng Panginoong Yesus. At hindi pa din
inuusig ng konsensya noon si Judas dahil pinagaharian pa siya ng espiritu ni Satanas. Sa mga pagkakataon na nagkamali o nagkasala tayo, nakahanda ba tayong aminin sa Diyos o pinagkasalaan natin at humingi ng tawad? Sa Panginoon, kahit hindi pa man natin aminin o hindi pa man tayo humihingi ng tawad, ay nauna na niya tayong pinatawad at minahal. At di lang basta lingkod o anghel ang isinugo niya para tubusin tayo. Ito ay ang bugtong na anak niya na labis niyang minamahal. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, di ba, sinabi nga ng ating Panginoong Yesus na nasa hapag na yun or sa Last Supper na yun kung sino yung magkakanulo sa ating Panginoong Yesus. Pero syempre, tinitingnan na ating Panginoong Yesus kung magsisisi or a-admitting nitong si Judas. Pero syempre, as we all know na sa story na yun, pinaghaharian pa siya ng espiritu ni Satanas during that time, kaya hindi pa siya inuusig ng kanyang konsensya, di ba? And truly enough, ayan, kahit tayo, halimbawa, kapag may mga nais ipaamin sa atin ng ating mga amo, di ba? Syempre, minsan magtatanong ng ganitong mga bagay, pero doon makikita kung tayo ba ay nagsasabi ng katotohanan or hindi, di ba? So, kumbaga parang it's a test, it's a testing for them to see kung ikaw ay may nagawang kasalanan at alam mo naman sa sarili mo na meron ka talagang nagawang kasalanan, is you should be honest to admit it. Although masakit, but you have to face the consequences if ever na may consequences man. And ayun, 'di ba? Isa nga sa sinabi ko dito is yung love ni God. Doon mo mas makikita na kapag si God talaga is, sabi nga di ba? For God so loved the world, sabi sa John 3:16, na hindi pa man tayo humihingi ng tawad, hindi pa man natin minamahal si God na enough, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, yung pag-ibig niya sa atin at pagmamahal, yun yung sobra-sobra at kauna-unahan pa. Bago pa man niya likhain ang buong mundo at bago man niya tayo likhain on the last day of creation, alam na ng Panginoon na magkakaroon tayo ng mga kahinaan na posible tayong magkasala kasi gawa tayo sa alikabok. Ayan, binigyan lamang tayo ng hininga at espiritu ng ating Panginoon, pero ang lahat ay magbabalik sa kung saan ito nagmula, di ba? Magbabalik tayo sa alikabok, ang ating katawan, but our spirit will comes back to God who is the one who give it to us, diba? And sinabi ko nga dito, diba, sa explanation sa bandang huli, na hindi lamang basta-basta ang ipinadala ng ating Panginoong Diyos para tumubos sa atin na worthy is the Lamb, ayan, or the Lamb of God who takes away the sins of the world, kundi yun na yung pinakamamahal at bugtong na anak niya na ating Panginoong Yesus, diba? Kung tayo, halimbawa, ikaw ba, bilang isang magulang, ako as a parent, di ba, hindi mo naman syempre dadalahin yung anak mo dun sa lugar na ikapapahamak niya, di ba? Di ba? Usually, bilang magulang, we wanted the safety of our children, we want a better education, better life for them, di ba? Kaya kagaya sa amin ng mga OFW, pinipili namin na mapalayo sa aming mga mahal sa buhay, lalong higit sa aming mga anak, because we wanted to give them the bright future. And syempre, alam natin na tayo yung nagplaplano, but the Lord is the one who make it prosper and the one who make it happen, di ba? Yun nga sa kasabihan na sa Bible na ang taong nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapaganap nito, di ba? Kapag hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos, maaaring hindi mangyari sa atin or hindi maganap. Pero kung kalooban nito ng Panginoon, ay maaari itong mangyari at maganap sa atin. Kahit ano man na mangyari sa mga bagay na yon, ang mahalaga ay ipagkatiwala natin ito sa Panginoon sapagkat He knows what is best for us. Huwag tayo magdadamdam kung hindi nangyari yung ating mga expected, dahil alam natin na may idire-ready pa na much better si God kaysa dun sa nauna nating mga request or mga pinlano. Ayan. So, if ever na tayo nagkasala, kahit kanino man, sa mga amo man natin, sa mga kapamilya, or kahit kanino sa school, sa mga teachers, kahit sa friends and family, we should be the one to insist
or tayo yung manguna na humingi ng tawad o kasalanan dun sa pinagkasalaan natin. At kung halimbawa tayo man ang sa atin man nagkasala is kagaya ng ating Panginoon, we will be the first one to forgive, diba? Mas una na nating ibigay sa taong yun or sa kahit kanino man yun yung forgiveness that they need para magaan din sa kalooban mo and hindi mo siya kikimkimin as sama ng loob. Napakahirap pa naman pag sinabing sama ng loob, diba? Talagang papahirapan niya o ida-damage niya yung katawan mo kapag ka ikaw ay merong unforgiveness spirit. So, kung paano tayo minahal at pinatawad na ating Panginoon, let us do, give, and be loving to each and everyone, kahit sa mga hindi kaibig-ibig, kahit sa mga enemy or mga kaaway natin, because we know that God first love us, God first forgive us, so we will be the one to show it also to others. So, ayan, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video and tayo po ay mag-end into prayer dahil medyo may epekto na din sa akin yung antok ko mula sa pagkakagising ng maaga at late na pagkatulog kagabi. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Una na, Panginoon, ang salamat dahil, Panginoon, sa pag-ibig at pagpapatawad niyo sa amin na walang kapantay, Panginoon, na hindi man kami karapat dapat, Panginoon, sapagkat kami ay inyong nilikha, Panginoon, pero minahal niyo pa rin kami ng lubos-lubos, Panginoon, at dahil sa pag-ibig na yun, Panginoon, at ayaw niyo kaming mapahamak, ay isinugo niyo pa ang inyong bugtong na anak na pinakamamahal dyan sa inyong kaharian sa heaven, Panginoon. We pray also, Lord God, for those who are having a problem, Panginoon, financially, Panginoon, that you will provide, Panginoon, and we will do something, Panginoon, upang ang mga problema na yun sa financial, Panginoon, ay masolusyonan, Panginoon, whether it's at work, it's as business, Panginoon, or kung may mga nandayaman o mga nanloko sa amin, naging dahilan, Panginoon, upang kami ay mapahamak o masadlak sa isang sitwasyon na parang akala namin, Panginoon, ay wala ng pag-asa. But we know, Lord God, and we declare, Panginoon, na hindi kayo bulag, hindi kayo bingi, Panginoon. Kitang-kita nyo kung ano ang mga paghihirap na nadadanas ng bawat mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. And we know, Lord God, that we will be victorious and successful in life and we will be more than conqueror, Panginoon, kung paano ang Panginoong Jesus ay na-conquer niya ang death on the cross, Panginoon, at ang mga kasalanan at sin ng buong mundo, Panginoon, ay pinasan niya sa kanyang katawan, Panginoon, and when He rose up and He lives again after 3 days, Panginoon, all the curse, all the sins, Panginoon, has all been gone and all has been forgiven because we accepted your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, Panginoon. At lahat po na magbabalak, magpagawa ng mga bahay, ospital, paaralan, Panginoon, or kahit mga churches, Panginoon, we pray, Lord God, that you will prosper each and every one, Panginoon, so we can provide for all the financial needs, Panginoon, ng mga papagawang mga project na ito, Panginoon. So, Lord God, pray, Panginoon, para sa lahat ng mga sick, lahat na may mga sickness and mga need ng medication, Panginoon. Pray, Lord God, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, we are totally healed, Panginoon. No sickness will prosper in heart. We will be totally healthy, Panginoon, because we are serving our Abba Father. We are serving our Lord Jesus Christ. That is everything that any one of us would ever need, Panginoon. We pray also, Lord God, for the churches, for the pastors, priests, evangelists, prophets, members, leaders, Panginoon, that they will all be humble before you, Lord God. And don't acknowledge the power, don't acknowledge our personal or our own talent, our own knowledge, Panginoon, kundi we depend on you, Panginoon. Be dependent on you, Lord God. And we know, Lord God, that when we believe, we follow your every command, Panginoon, and your will, Panginoon, our life will prosper into abundance, Panginoon. I pray also, Lord God, para sa mga OFW, Panginoon, na pinipiling malayo sa bawat mga kapamilya, Panginoon, that you will make
all our plans succeeds, Panginoon. We surrender all our plans and all the things that we wanted to do, Panginoon. And you'll be the one who will bless it, Lord God, by your precious blood, by your precious power, Lord God. And we um, na hindi po maging kagaya ni Judas, Panginoon, na mapagarian, Panginoon, ng mga evil spirit o masamang espiritu, I pray, Lord God, that you will cleanse us by your precious blood and all the things, all of the curse, Panginoon, that might come into us will not prosper because we have your Son, Jesus Christ, in our life and in our heart and in our soul, Lord God. We pray for all the country, Panginoon, that there will be peace, love, understanding, and unity, Panginoon. There will be no more war, no more incident that will attack each and every country, Lord God. I pray for every leaders of the country, Panginoon, from the highest until the lowest, Lord God, that they will honor and glorify you, Lord God. That they will know, Panginoon, that you are Jesus, that you are our Savior from all our iniquities and sin, Lord God. And you know all our secret petitions, all our secret prayer, even if we don't speak it, Lord God. You know, Lord God, that you know it, and you will give it according to your will, Lord God. We also pray for a good sleep, Panginoon, and good rest for each and every one of us, Lord God. And that let your light shine upon us. May we be your witness, your living witness into this world, so that we can share the love, share the understanding, share the forgiveness that we have in you, Lord God, so that they will know also that their sins can be forgiven by you, Panginoon, or by us, that will help them to increase in knowledge, in spiritual life growth, and the physical growth of the body for the children and everyone, Lord God. Ikaw po ang mataas at mapapurihan sa buhay namin, Panginoon. And kung meron man mga prayer, Panginoon, that we forgot, Lord God, we pray that you will establish all our goals, Panginoon, and we will have a better future, just like what you said in Jeremiah 29:11. There will be progress, there will be no more war, no more conflict in every country, but they will love, forgive, understand, and help with the best that we can, Lord God. Muli, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. And thank you, Lord God, for everything. No words can say how thankful we are that you are our God, that we are serving. Indeed, Lord God, if there is something that I forgot to pray, especially the OFW, or those who are working abroad for their family, God, I pray for their protection. I pray for the health of each and everyone, Panginoon, and we can showcase or show to others what the Lord has done for us, what the Lord has great plan for us, and that we may experience it in every day of our life. We honor you, we glorify your holy name. This we pray, in our Lord Jesus Christ. Amen. Good night, everyone. God bless. Bye.